sapagkat ika'y pinili, isang ating bayan kami, sa papuri, bayan kami, sa papuri. Mula sa isang ay ginawa ng Diyos, ngayon talagang pinakinamon, hanggang kailan ay ipapabayaan, kailangan niyang gawan. Bayan kami na papuri, sapagkat ika'y pinili, isang ating malilitan sa katipitan ng kahilakan sa tatlong-pagay na piningatan tinaman niyang bayan. Bayan kami na papuri sapagkat ika'y pinili, Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papuri sa Panginoong Jesus na narito noon, ngayon at magpagkailanman. Ang kanyang biyaya at kapayapaan naway ay sumainyo. At sumaiyo rin. Sa Eucharistia, ipinapahayag natin ang kaligtasang dulot ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagdating. Tunay ba natin hinihintay ang muli niyang pagdating? Suriin natin ang ating sarili. Panginoong Jesus, dumating ka upang ipunin sa kapayapaan ang lahat ng mga bansa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka sa salita sakramento upang patatagin kami sa kabanalan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Muli kang darating dala ang kalawalatian para sa iyong sambayanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at nabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. papuri ka Diyos, papuri ka Diyos, papuri ka Diyos, papuri ka Diyos. Pagkaduay ka kayaman, pagkaduay
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ligayang ikaw ay paglingkuran sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, magpapairal sa tanang sanlibutan sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Nagtatapos ang matandang tipan sa pamamagitan ng mga panguhula ni Propeta Malakiyas tungkol sa pagdating ng Panginoon. Katulad ng isinasalarawan ng propeta ang pagdating ng Panginoon sa huling panahon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na iyon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ng Panginoon, ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sa kanyang mga salita. Salamat, salamat sa Diyos. Ang Diyos ay hari at nararamdaman ang lakas at katarungan. Ulitin po natin. Ang Diyos ay hari at nararamdaman ang lakas at katarungan. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli. Magbunyi tayo sa harap ng Panginoong siyang hari. Ang Diyos ay hari at nararamdaman ang lakas at katarungan. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Ang Diyos ay hari at nararamdaman ng lakas at katarungan. Sa harap ng Panginoon, masaya tayong umawit, pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig. Panginooy siyang huhukom, tanan sa kanya'y lalapit, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Ang Diyos ay hari at nararamdaman ng lakas at katarungan. Ang Diyos ay hari at nararamdaman ng lakas at katarungan. Sumayin niyo ang Panginoon. Kurugtan ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon yon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangang-hangang mga bato na ginamit dito, at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, darating ang panahon na lahat ng nakikita ninyong yan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa-bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? Ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi may ligaw na naman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas, dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag. Kung makabalita kayo ng mga digmaan
at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito. Kung hindi darating, karaka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa, ng kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom, magkakasalot sa iba't ibang dako. May liligaw na mga kakilakilabot na bagay, mga kagilagilalas na tanda, buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, daragpin kayo at usigin. Kayo ay dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabalanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari, mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinumang sa inyong mga kaaway. Ipagkakanalo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapapuotan kayo ng lahat dahil sa akin, kung hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis, at tatamuin ninyo ang buhay na walang hanggang. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Pag tumingin tayo sa ating paligid, pagka ay sinasabi natin sa ating sarili, parang malapit na ang katapusan ng mundo. Pag tumingin tayo sa television, pag bumasa tayo sa dyaryo, ang lahat na nabasa natin o nakita ay tungkol sa mga terorista. Pagka ang isip natin na ang nangyari sa Amerika noong September ay maaaring mangyari din dito sa atin. Hindi natin alam kung anong susunod na kinagamit ng mga terorista laban sa mga tao. Parang walang lugar na tayo ay walang panganib. Parang walang tao na siguradong walang panganib. Mga kapatid, sa harap ng mga bagay na ito, ano ang magagawa natin? Sino ang tumutulong sa atin? Ano ang magagawa natin upang hindi tayo mamuhay lagi sa takot? Sa Ebanghelyo, sa araw na ito, ay ginamit ni Jesucristo ang pagwawasak sa siyudad ng Jerusalem na mangyayari mga 30 taon pagkatapos ng kanyang kamatayan bilang larawan ng katapusang araw ng mundo. Sabi niya, darating ang panahon na nakikipagtigmaan ang mga bansa laban sa kanilang kapwa bansa. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom, magkakasalot. At makikita natin ang mga tanda na kakilakilabot at kagilagilalas. Pag narinig natin ito, baka masabi natin sa ating sarili, ito ay parang mga nangyayari ngayon sa mundo. Baka ito na ang katapusan ng mundo.
Ngunit ano ang sabi ni Yesu Cristo sa mga tao? Ang payo niya sa kanila ay pag sabihin ng tao sa inyo, dumating na ang panahon, huwag susunod kayo sa kanila. Huwag kayong mabag-abag. Pag makakabalita kayo tungkol sa mga tigmaan, mga himagsikan, ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo o di panatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol ng inyong sarili. Bibigyan ko kayo ng katalinuhan at pananalita. Kapabuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit di isang tibla ng inyong buhok ay mawawala. Sa inyong pagtitiis at tatamuin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ito ang payo ni Jesus sa mga tao noon. Kung ano ang payo niya sa atin? Kung siya ay nandito na sa atin, ano ipanapayo niya sa atin? Siguro mga kapatid ay pareho ang sinasabi niya. Huwag kayong mabagabag. Huwag kayong mababalisa. Huwag kayong matakot. Tutulungan kayo ng Diyos. Hindi nawawala na ang isang hibla ng inyong buhok. At sa inyong pagtitiis ay tatamuin ninyo ang buhay na walang hanggang. Maliwanag ang sinabi ni Jesus tungkol sa ating buhay. Sinabi niya, huwag kayong mabalisa. Marami ang mga kwarto sa bahay ng aking ama. Marami ang mga silid. Kung hindi, ay sinasabi na sana sa inyo. At paparunod ko upang ipaghahanda ko kayo ng titirahan. Ibalik ko kayo dito upang isasama sa inyo sa aking kinaroroonan. Maliwanag na ang buhay dito sa mundo ay paghahanda lamang para sa buhay na darating. Maliwanag sa salita ni Jesus na ang tunay na buhay natin ay ang kabilang buhay, ang buhay pagkatapos ng ating kamatayan. Sinabi niya, ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang nag-alay ng kanyang buhay para sa akin ay magkakamit noon. Kung tayo ay sumusunod sa utos ni Jesus at ng kanyang ama, hindi importante kung paano tayo mamatay, kung saan tayo mamamatay, o kung kailan. Sapagkat tayo ay sigurado mabubuhay na muli. Na mabubuhay magpakailanman. Kung kayo ay sumunod sa mangutos ni Jesus at ng kanyang ama, walang makapaghiwalay sa atin sa buhay na walang hanggang. Ang mga unang Kristiyano ay masaya na magalak sa buong maghapon at sa araw-araw, kahit marami sa kanila ay pinapatay, idinuusig ng kanilang mga kaaway. Ganyan din mga kapatid, dapat tayo. Dapat tayo mamuhay bilang mga tunay na anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos na mabubuhay magpakailanman. Isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na Panginoon ng kasaysayan, ang simula at katapusan, upang ang lahat ay may panumbalik sa Kanya. Idalangin natin ng may buong pagtitiwala. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ulitin po natin. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Salita ng Diyos, palayain mo ang mundo sa kasamaan at pahintulutan kaming makabahagi sa dulot mong maluwalhating kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Guro at Panginoon, ikaw na naparito upang magsilbi at hindi pagsilbihan. Gabayan mo nawang sundan ka ng lahat ng mga namumuno. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Mabuting pastol, kalingain mo silang mga nangangugutom, mga biktima ng digmaan, kalamidad at lahat ng uri ng paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Tapat na tagapagpatotoo, manmanan mo ang lahat ng mga naghihirap, dulot ng pagkakatuligsa dahil sa pananampalataya nila sa iyo. Idulot mo sa kanila ang katatagan ng loob at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Anak ng tao, ipahintulot mong tanggapin ka namin ng buong ligaya at huwag kaming hayaang malayo sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoong Yesus, ikaw nawa ang aming maging nagkas habang patuloy kaming nagsisikap na manatiling tapat sa iyo sa hirap man o ginhawa. Ikaw na nabubuhay at naghahari ngayon at magpagkailanman. Amen. Uli ko ang
Manalangin ka mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandang loob mo ay aming makamtan, ang bunga ng walang hanggang pag-iraw ay aming mapagkinabangan sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Samayin niyo ang Panginoon. At sumaligin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong may tampok sa kadakilaang mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaligdan, dahil sa aming pagkakasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan, may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kahit sa mga anghel na nagsisiyawit na pupuri siya na walang humpay sa kalangitan, kami nabubunisi ang kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihan ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak namin, Panginoong Yesu Cristo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasama namin pagkabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, mga kaloob na ito namin inilalaan sa iyo, ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak, aming Panginoong Yesu Cristo, na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanlo siya, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya mga ragad at sinabi, tanggapin ninyo ang lahat dito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya din naman, nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga ragad at sinabi, tanggapin ninyo ang lahat dito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, aking dugo na ibubuhos, para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbuti natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama ginugunitan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ang nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagkakat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat niyo ay aming inialay sa iyo, ang buhay at banal na pagkahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay, upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Ubin mo ang kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, at mapuspos ng Espiritu Santo, at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay kanyang handog na habang panahon na katalaga sa iyo. Tulungan nawa niyang kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos ang mahal na Birhen Maria, kaysa ng mga apostol, mga martir, kaysa ng lahat ng mga banal, na aming inasahan lagi nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pagkikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patutagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahan na naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Juan Paulo, ng aming obispo si Jaime, ng tanang mga obispo at buong kaparian, ang iyong piniling sambayanan. Tingin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na nayo'y tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawan mo at patuloyan siyang kaharian, mga kapatid naming yumao, ang lahat ng lumaysan na sa mundong ito, na nagtataglayan ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasa makararating sa iyong piling, sama-sama magtatamasa ng iyong kaninningan walang maliw, sa pagkarami masisilayan, ang iyong kagandahan, pamagitan ng aming Panginoong Yesu Kristo, ay siyang pinagdaraanan, pagkaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya lahat ng parangal pupuriya sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Sa tagabirin ng mga nakagaganduta sa turo ng mabadharang araw, kung ang pag-ibig nating aawitin. Sumasalangin ka, pagbahin ang araw, papasahin ang kahiyan mo, ang loob mo, dito sa lupa, maraming salamat. Ikaw kami ngayon, ang aming kagaling, sa araw, nagpatawarin mo kami, sa aming panalala, para ang tawag kami. Kagagal sa amin, at ang pamilikain tulad sa gusto, at iyayaw mo kami sa Pinihiling namin kumadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilaya sa lahat ng kapahamakan, samantaling aming pinananabikan ng dikinanganan ng pagpapahayag, ang kagapagtas namin si Yesu Kristo. sa pagtutulong kaharian,
Kristo, sinabi mo sa iyang mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatihan kayo mag-angat ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Ito ang kodera ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, para manginanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sakit mga mata na mahal kita. Morning comes and I must go. Day is breaking yonder. After all the places I have been, now I'm going home. I have strangers nevermore. To the cool of summer rains, by the heartside fire, I'll be with you when nothing remains. I am home to stay. For love is the answer to so many questions. Now I
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa panagsaluhan naming banal na pagkikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal, na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuka kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Sa panahon ng kasaganahan at ginhawa, maalaala nawa ninyo ang lahat ng bagay sa mundong ito ay nilipas din. Amen. Ihandog nawa sa inyo ng Diyos ang katatagan at karunungan habang nilakbay ninyo ang landas tungo sa kanyang kaharian. Amen. Mapukaw nawa ang inyong kaisipan upang higit ninyong asamin ang kalangitan ng sa gayon ay hindi kayo mabihag sa mga pansamantalang kaloob ng mundang ito. Amen. Pagpalain nawa kayo ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, wika ng Panginoon, pumayaw kayo at ibahagi ang mga biyayang tinatanggap ninyo kay Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat kayo sa Panginoon na siyang iniba ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan ng mga bituin upang matigay ng iwanan sa pagsabit na isin. Magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awang. Salamat kayo sa Panginoon dahil sa magandang loob niyang magpagkayangan at pagpalain ng Diyos habang buhay. Na siyang balikan sa kanyang hinirang mayang Israel. Ating purihin ako.